Matagal na akong hindi nakakatapak sa lupa ng aming baryo sa Katmon. Isang liblib na bahagi ng Northern Cebu na tanging tunog ng mga kuliglig at katahimikan ng gabi ang pumapailan lang. 10 taon na rin mula nang lumuwas ako papuntang Maynila para magtrabaho. At ngayong umuwi ako, tila may kung anong kakaibang bigat ang bumabalot sa hangin. Para bang bawat yapak ko sa lupang nilakihan ko ay may kasamang bulong ng mga alaala at nilalang na matagal nang nag-aabang. Dumating ako sakay ng lumang bus na kumakalansing sa bawat pagliko. Habang binabagtas namin ang daan papasok sa baryo, napansin kong kakaunti na lamang ang mga bahay at marami ang abandonado. Ang dati kong kalaro na si Nardo na may tindahan noon sa kanto ay wala na raw at matagal nang hindi nakikita ng mga tao. May nagsabi pang kinuha raw ng mga nilalang na matagal nang nagpaparamdam tuwing may bagong naninirahan. Pagbaba ko sa terminal, sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa kabundukan. Ramdam ko ang amoy ng tuyong lupa at halong bahagyang alat ng dagat. Pati na rin ang mga naglalakihang mga puno. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ang bag ko para kunin ang rosaryong dala ko mula pa Maynila. Simula ng bata pa ako, tinuruan na kami ni inay na huwag aalis ng bahay nang walang panangga, kahit simpleng dasal lang. Ang bahay namin ay nasa dulo ng baryo, malapit sa ilog. Noon ay puno iyon ng tawanan at halakhakan ng aking mga magulang. Ngunit ngayong ako na lang ang bumalik, parang bahay ng alaala na walang kaluluwa. Sa bawat hakbang ko papunta roon, naririnig ko ang kaluskos sa damuhan. Ang tila pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng mga puno ng nyog at tila mga matang nakamasid sa bawat galaw ko. Nang marating ko ang bahay, napansin kong sira-sira na ang bubungan at ang lumang bintana ay bukas kahit walang hangin. Binuksan ko ang pinto at sumalubong sa akin ang amoy lumang kahoy at alikabok. May mga bagay na naiwan pa ng aking ina. Mga lumang larawan, rosaryo at mga tuyong dahon ng bayabas sa altar. Tila isang lumang paalala ng panahong may pananalig pa sa loob ng bahay na ito. Habang naglilinis ako, napansin kong sa labas ng bintana ay may nakatayong matanda sa may puno ng saging. Nakatitig lang siya. Hindi ko maaninag ang mukha dahil natatakpan ng anino ng dahon ng saging. Ngunit ramdam ko ang malamig na presensya niya. At nang alisin ko ang tingin ko sa kanya at muli kong ibalik, wala na siya roon. Pero natanaw kong may bakas ng yapak sa putik. Maliit pero hindi pangkaraniwan. Para bang hindi sa tao. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa lumang kama, hindi ako dinadalaw ng antok. Ang paligid ay punong-puno ng mga tunog ng kuliglig, huni ng tuko, at minsan ay tila malabong paghuni ng isang ibon sa hindi kalayuan. Ngunit sa pagitan ng mga yun, may isa pang tunog na hindi ko makalimutan. Parang paghigop, dahan-dahan at tuloy-tuloy na may kasunod na mababang ungol na parang nanggagaling sa labas ng dingding. Tumayo ako at kinuha ang flashlight at itinutok yun sa bintana.
Sa unay wala akong nakita, ngunit nang tumagal, sa gilid ng liwanag ay lumitaw ang anino ng isang nilalang na nakasampa sa bubong. Ang mga paa nito'y nakabaligtad. At sa sandaling yun, parang huminto ang oras. Napaatras ako at nanginginig, habang patuloy ang kaluskos sa bubong na tila gumagapang papunta sa tapat ng silid. Mabilis kong kinuha ang bote ng banal na langis na dala ko mula sa Maynila at nilagyan ng paligid ng bintana. Habang ginagawa ko yon, unti-unting tumigil ang kaluskos. Ngunit sa katahimikan ng gabi, narinig ko ang isang huni ng tawa. Mahina, matinis at puno ng panlilibak. Alam kong hindi yun hangin. Isa yung paalala na may nakakaalam na may bumalik sa baryo. Kinabukasan ay maaga akong lumabas upang maglibot. Nagtungo ako sa tindahan sa kanto, kung saan nakilala ko si Aling Perla. Isang matandang naninirahan pa rin doon. Nagulat siya nang makita ako at sinabing ako raw ang unang bumalik sa bahay ng mga Marcelino matapos ang halos isang dekada. Naisip kong baka siya ang nakita kong anino kagabi. Pero nang makita ko siyang nanginginig at may daladalang kumpol ng bawang sa dibdib, alam kong hindi siya yon. Habang naglalakad pabalik sa bahay, napansin kong ang mga aso sa daan ay tahimik. Hindi sila tumatahol. Lahat ng yon ay nakayuko. At ang ilan ay nakatingin sa direksyon ng bahay ko. May naramdaman akong malamig na hangin na dumampi sa batok ko. At sa pagkakataong yon, alam kong hindi ito simpleng hangin. Para bang may humihinga malapit sa akin, ngunit walang katawan. Pagdating ko sa bahay, may nakita akong nakasulat sa pinto gamit ang uling. "Huwag kang babalik dito, Lisa." Hindi ko alam kung sino ang gumawa, pero ang mga titik ay may halong dugo ng hayop. Sa sandaling yon, naisip kong baka mali ang desisyong bumalik. Pero huli na. Ang gabi ay unti-unti nang bumababa at sa dilim ng Katmon, may mga nilalang na hindi natutuwa sa pagbabalik ng isang tao sa tahanang dati nilang tinitirhan. At doon nagsimula ang gabing hindi ko malilimutan. Ang unang gabi ng aking pag-uwi at marahil ang gabi rin ng aking muling pagkakatagpo sa mga nilalang na matagal nang nag-aabang sa aking pagbabalik. Hindi ako nakatulog ng maayos matapos kong makita ang mga salitang iyon sa aking pinto. Buong magdamag akong nakatulala sa kisame. Pinapakiramdaman ang bawat tunog ng paligid. Ang bawat kaluskos ng sanga sa bubong, ang bawat hampas ng hangin sa dingding ay tila may ibig sabihin. Para bang ang hangin mismo ay may dalang babala. Habang nakahiga ako, napansin kong may liwanag na galing sa labas. Isang malamlam na ningning. Kulay dilaw na parang apoy ng gasera. Tumingin ako sa bintana at doon ko nakita ang mga mata. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 3 pares ng mga matang nagmamasid sa akin sa dilim. Malalaki at mapupula at tila kumikislap sa tuwing matatamaan ng liwanag ng buwan. Gusto kong tumakbo pero parang napako ako sa aking kinapwepwestuhan. Ang tanging nagawa ko lang ay magdasal sa isip, paulit-ulit habang pinipilit kong wag huminga ng malakas. Maya-maya pa, unti-unting nawala ang liwanag sa labas. Subalit bago tuluyang maglaho,
May narinig akong kaluskos ng mga kuko sa dingding. Gumagasgas pababa, dahan-dahan hanggang sa tumigil sa mismong likod ng aking bintana. Nang muling sumapit ang umaga, maaga akong nagising at agad kong sinilip ang labas. At doon ko nakita ang 3 marka ng paa. Malalaki at may mga kuko. Ang lupa sa paligid ay tila nasunog, parang may dumampi na mainit. Sa sandaling yon, alam kong hindi yun gawa ng tao. Nagdesisyon akong pumunta sa simbahan sa kabilang baryo upang magpasuri ng lugar. Habang naglalakad ako, napansin kong kakaiba ang tingin ng mga tao sa akin. May ilan na umiiwas at ang iba na may napapailing. Parang alam nila ang hindi ko pa alam. Nang marating ko ang simbahan, sarado ito. Ang pari daw ay matagal nang umalis at hindi na bumalik. Ayon sa isang matandang lalaking nadaanan ko sa daan. Sa aking pag-uwi ay dumaan ako sa likod ng sapa kung saan dati kaming naliligo nung bata pa ako. Noon ay masigla at malinaw ang tubig, pero ngayon, itim na ito at mabaho. May mga lumulutang na balahibo ng manok at mga tuyong dahon ng puno ng balete. Ang mga uwak sa itaas ay nagkukumpulan na tila may binabantayan. Pagsapit ng hapon, nagsimulang bumigat ang hangin. May kakaibang amoy na parang pinaghalong dugo at nabubulok na karne. Isinara ko ang lahat ng bintana at pinto. Naglagay ng asin sa bawat sulok at nagsindi ng kandila sa harap ng altar. Ngunit habang ginagawa ko iyon, may narinig akong mga yabag sa labas. Mabagal at mabigat. Maya-maya pa'y huminto ito sa mismong tapat ng aking pinto. Tahimik akong lumapit at sumilip sa siwang ng bintana. Sa labas ay may isang babaeng nakatayo. Nakatungo siya. Nakaputi at mahaba ang buhok na natatakpan ng belo. Sa unang tingin, parang karaniwang babae. Pero nang pumilos siya, napansin kong hindi siya humahakbang. Parang dumudulas siya sa lupa na parang dinadala ng hangin. Ang mga paa niya ay nakabaligtad at sa bawat galaw, may naririnig akong pagkalansing na parang alahas ng patay. Nagtago ako sa ilalim ng mesa at pinakiramdaman ng lahat. Narinig kong binuksan niya ang gate. Dahan-dahang pumasok sa bakuran at huminto sa mismong tapat ng pinto. May marahang pagkaluskos, tapos ay katahimikan. Ilang segundo pa, narinig kong parang huminga siya malapit sa pader. Mabigat. Parang may nilalang na gutom sa laman. Bigla kong naisip ang mga kwento ni inay noon. May nilalang daw na umiikot sa Katmon kapag may bumalik galing sa Maynila. Mga nilalang na matagal nang naghahanap ng bagong laman ng lungsod. Mga taong malakas at sariwa. Hindi ko alam kung totoo yun noon, pero ngayon, bawat segundo ay patunay na may totoo sa bawat kwentong tinatawanan ko dati. Pagsapit ng hating gabi, biglang nawalan ng kuryente. Ang tanging liwanag lang ay ang kandilang kumikislap sa altar. Sa katahimikan ng gabi, may narinig akong malakas na kalabog mula sa bubong. Sunod-sunod. Parang may naglalakad na mabigat. Gumapang ang takot sa buong katawan ko. Kinuha ko ang bote ng banal na langis at inilagay sa aking noo. Nagdasal ako habang pinipilit kong huwag umiyak.
Maya-maya pa'y narinig ko ang kaluskos na nasa itaas na ng kisame. Tumingala ako at may nakita akong aninong dumaan sa pagitan ng mga siwang ng kahoy. Payat at gumagalaw ng parang hayop. Ang mga kuko nito'y kumakaskas sa kahoy at paminsan-minsan may tumutulong likido na parang laway. Kulay itim. Sa tindi ng takot, tumakbo ako palabas ng bahay. Dala ang rosaryo. Hindi ko na inalintana ang dilim at sa tuwing titingin ako sa paligid, para bang may mga matang nakamasid mula sa mga puno, mula sa ilalim ng lupa at maging sa ilog na parang may sumisilip na anino. Tumakbo ako papunta sa kubo ni Aling Perla. Ang tanging lugar na may ilaw sa gitna ng dilim. Habang papalapit ako, napansin kong may nakasabit na mga bawang, asin at krus sa paligid ng kubo. Sa sandaling yun, humina ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng mga puno at ang lamig ng hangin ay biglang naglaho. Parang ayaw lumapit ng nilalang sa lugar na yun. Nang maramdaman kong ligtas na ako, tumigil ako sa tapat ng bahay ni Aling Perla at naupo sa lupa. Nanginginig pa rin ako. Pawis na pawis habang nakatingin sa madilim na daan pabalik sa bahay ko. Sa malayo ay kitang-kita ko ang anino ng isang nilalang na nakatayo sa bubong ng bahay ko. Mahaba ang braso, payat at may pakpak na kumikislap sa ilalim ng buwan. At sa pagitan ng hangin, narinig ko ang isang bulong. Mahina pero malinaw at ang sinasabi ng tinig ay, "Hindi ka na makakaalis, Lisa." Ang gabing iyon ang unang gabing napatunayan kong hindi ako nag-iisa sa baryong yon. At sa loob ng katahimikan ng Katmon, may mga matang patuloy na nagmamasid sa akin. Nag-aabang ng oras na muli silang makalapit. Kinabukasan halos hindi ko na alam kung paano ako nakatulog. Ang katahimikan ng baryo ay tila may kasamang bigat ng libu-libong matang nagmamasid. Ang liwanag ng araw ay hindi na rin nagbibigay ng kapanatagan. Sa bawat silahis na tumatama sa aking balat, para bang sinusunog ang mga alaala ng gabing yon. Ang mga pakpak, ang mga matang pula at tinig na nagsabing hindi na ako makakaalis. Lumabas ako ng bahay ni Aling Perla habang hawak ang rosaryo. Hindi ko siya inistorbo sa loob. Naririnig ko ang mahinang dasal at kaluskos ng mga butil ng rosaryo. May nabanggit siya kahapon tungkol sa isang lumang simbahan sa gitna ng kagubatan. Isang lugar na tanging mga matatanda lamang ang nakakaalam. Doon daw natatago ang mga lumang banal na gamit na ginamit ng mga pari bago sila nawala sa baryo. Kung may pag-asa man na ako'y makaligtas, aalamin ko na naroon pa rin ang mga yon. Tahimik kong tinahak ang makipot na daan papunta sa kagubatan. Ang mga puno ng akasya ay matataas at makakapal. At sa pagitan ng mga dahon, sumisilip ang sinag ng araw na parang malalabong mata. Sa bawat hakbang ko, may tunog ng tuyong sanga na nadudurog. May mga oras na parang may sumusunod sa akin, ngunit sa tuwing lilingon ako, wala naman akong makikita. Habang palalim ako ng palalim sa kagubatan, nagsimulang magbago ang amoy ng paligid. Ang halimuyak ng lupa ay napalitan ng amoy ng dugo at asopre. Ang mga ibon ay tumahimik at tanging pagaspas ng pakpak ng paniki ang naririnig ko.
Parang may nagmamasid sa akin sa itaas ng mga puno, mga matang itinatago ng dilim. Pagkalipas ng halos 3 kilometro, nakita ko ang lumang simbahan. Napapalibutan ito ng mga balete at halamang gumagapang sa pader. Ang kampanaryo ay nakasubsob, tila yumuko sa bigat ng panahon. Ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas at sa bawat pag-ihip ng hangin, maririnig ang langit-ngit ng kalawangin nitong bisagra. Pumasok ako sa loob at agad akong sinalubong ng amoy ng amag at kandilang matagal nang namatay. Sa gitna ng simbahan, naroon pa rin ang altar. Ngunit sa halip na krus, isang itim na ribulto ang nakatirik. Isang nilalang na may pakpak, mahahaba ang kuko at bibig na nakanganga. Napatigil ako sa nakita ko. Hindi iyon dapat naroon. Habang lumalapit ako, napansin kong may mga bakas ng kamay sa sahig. Mga markang kulay itim na tila nasunog ang kahoy. Sa paligid nito ay may mga basag na bote ng langis. Mga tuyong dahon ng sambong at mga abo ng papel na parang pinagdasalan. Sa isang gilid ng altar, may nakasulat sa lumang bato. Sa ilalim ng lupa, naroon ang kanilang pinagmulan. Napalunok ako at nagpasya na sanang umalis, ngunit bago pa ako makatalikod, biglang bumigat ang hangin. Ang mga kandila sa paligid ay biglang nagliyab kahit wala namang apoy. Ang pinto ay kusang nagsara at ang mga basag na salamin sa bintana ay nagsimulang umingay na tila umiiyak. May malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Paglingon ko, nakita kong ang itim na ribulto sa altar ay unti-unting gumagalaw. Ang mga mata nito'y nagniningning at ang mga pakpak ay bahagyang gumalaw na parang sinusubukang bumuka. Hindi ko alam kung papaano, pero naramdaman kong may presensyang pumapasok sa simbahan. Isang aninong walang anyo, ngunit may lakas na parang hangin na galing sa libingan. Bumagsak ako sa lupa, nanginginig, habang pinipilit kong ipikit ang aking mga mata. Ngunit kahit nakapikit ako, ramdam ko ang bawat galaw sa paligid. Ang mga yapak ng nilalang, ang mga paghingang malalim, at ang malamig na hiningang dumadampi sa pisngi ko. At nang buksan ko ang mga mata ko, nasa harapan ko na ito. Isang babae, mahaba ang buhok at ang balat ay kulay abo. Ang mga mata niya ay mapula at sa kanyang bibig ay lumalabas ang itim na laway. Sa bawat paghakbang niya, nag-iiwan siya ng marka sa sahig na parang sinusunog ng apoy. Hindi ako makasigaw. Tanging pag-iyak lang ang lumalabas sa akin. Alam kong siya ang nilalang na nakita ko sa labas ng bahay kagabi. Lumapit siya sa akin at inilapit ang mukha niya sa aking noo. Ang amoy niya ay halong bulok at dugo. Tsaka siya nagsimulang magsalita. Hindi bumubuka ang bibig niya kundi sa isip. Ang tinig niya ay dumiretso sa loob ng aking utak. Hindi mo kami dapat binalikan. Ang dugo mo ay sa amin na. Sa sandaling iyon, naramdaman kong parang may mainit na likido na dumaloy mula sa aking ilong. Dugo. Dumudugo habang nakatitig siya sa akin. Tumayo ako at tumakbo. Hinampas ang pinto ng simbahan hanggang bumukas ito. Tumakbo ako palabas. Hindi alintana ang mga tinik at ugat na sumasabit sa mga paa ko.
Sa likod ko'y naririnig ko ang mga pakpak na pumapagaspas, mabilis at tila galit. Nang makarating ako sa dulo ng kagubatan, bumagsak ako sa lupa. Hingal na hingal, nanginginig at basang-basa sa pawis. Mula sa malayo, naririnig ko pa rin ang pagaspas ng mga pakpak. Ngunit hindi na ako lumingon pa. Alam kong kung lilingon ako, hindi ko nakakayanin. Pagbalik ko sa bahay ni Aling Perla, wala na siya doon. Ang bahay ay wasak at ang mga bawang ay nagkalat sa sahig. Sa gitna ng mesa, may isang maliit na bote ng langis at isang piraso ng papel na may nakasulat na, "Kung gusto mong mabuhay, pumunta ka sa ilalim ng lumang ilog. Doon mo malalaman ang katotohanan." Napaluhod ako at umiiyak. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili ng mga nilalang na yon o kung bakit sila tila nagagalit sa aking pagbabalik. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang Katmon ay hindi na ang baryong iniwan ko noon. Isa na itong libingan ng mga lihim. At ako ang isa sa mga piniling makaalam nito. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Habang papalubog ang araw, pinilit kong hanapin ang tinutukoy ni Aling Perla sa iniwang papel. Ang lumang ilog sa may paanan ng bundok. Noon, yun ang aming paboritong paliguan nung mga bata pa kami. Ngunit matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tao, tinabunan daw iyon ng lupa at mga damo. Wala nang lumapit doon. Wala na raw buhay, sabi ng mga matatanda. Ngunit ngayong ako'y nakatayo sa gitna ng katahimikan, alam kong may buhay pa roon. Hindi lang basta buhay, kundi mga kaluluwang nakatali sa lihim ng Katmon. Habang naglalakad ako papunta sa ilog, ramdam ko ang malamig na hangin na parang yumayakap sa buong katawan ko. Ang mga punong balete sa paligid ay tila lumalapit at ang bawat ugat ay parang humahaplos sa aking mga paa. Ang lupa ay basa at mabigat at bawat hakbang ay parang pinipigil ako ng kung anong puwersa. Sa malayo ay naririnig ko ang pagaspas ng mga pakpak. Mahina ngunit tuloy-tuloy na parang mga nilalang na sumusunod lamang sa bawat hakbang ko. Pagdating ko sa ilog, halos hindi ko makilala ang lugar. Ang tubig ay maitim, parang langis, at sa ibabaw ay may mga lumulutang na dahon, balahibo at buto ng hayop, at sa gitna ng tubig ay may bilog na parte na tila walang alon. Tahimik at kalmado, ngunit ramdam kong yun ang sentro ng lahat. Ang ilalim ng lawa, doon ako pinapapunta ayon sa liham na iniwan ni Aling Perla. Lumuhod ako sa gilid. Inilubog ang kamay ko sa tubig at agad kong naramdaman ang malamig na kilabot. Parang may kamay na humahawak pabalik. Dahan-dahang hinihila ako pailalim. Pinilit kong makabitaw, ngunit sa paggalaw ng tubig, may liwanag na lumitaw sa ilalim. Malabong sinag na parang nag-aanyaya. Hindi ko alam kung bakit, pero may puwersahang nagtulak sa akin na sundan yun. Tumalon ako sa tubig at sa unang saglit, malamig, mahapdi at nakakasakal. Ngunit habang lumulubog ako, unti-unting naglalaho ang takot. Sa ilalim ng tubig, mayroong daan. Isang lagusan na binubuo ng mga bato, mga ugat at mga bungo ng hayop. Ang paligid ay may kakaibang liwanag. Asul na parang apoy na walang init. Doon ko nakita ang nakasulat sa pader ng bato. Dito nagsimula ang sumpa ng Katmon.
Habang lumulusong ako sa lagusan, naririnig ko ang mga bulong sa paligid. Mga tinig ng mga dating nanirahan sa baryo. May mga sigaw ng sakit. May mga hikbi. May mga dasal na hindi natapos. Hanggang sa marating ko ang dulo ng lagusan. Isang malaking kuweba na puno ng mga ribulto ng tao. Ngunit kakaiba, sapagkat bawat isa ay parang totoo. Ang mga mata nila ay bukas, ngunit walang buhay. At sa gitna ng kuweba, may isang nilalang na nakaupo sa bato. Isa siyang babae. Ang balat niya ay maputla. Ang buhok ay mahaba at ang mga kuko ay parang bakal. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa dilim at sa kanyang bibig ay may dumadaloy na itim na likido. Ang amoy ng dugo at nabubulok na laman ay bumabalot sa buong kuweba. Alam kong siya ang pinagmulan ng lahat. Tumayo siya at tumingin sa akin. Sa isip ko ay narinig ko ang tinig niya. Malamig at mabigat. Matagal na kitang hinihintay, Lisa. Ang dugo mo ay bumabalik sa pinagmulan. Hindi ko maintindihan. Ngunit habang lumalapit siya, unti-unting bumalik sa isip ko ang mga larawan ng nakaraan. Si inay, si tatay, at ang mga gabi noong bata pa ako. Naalala ko kung paano ako nilagnat ng 3 araw matapos ang isang gabi ng kakatuwang panaginip. Naalala ko rin ang mga tinig na naririnig ng aking ina habang ako'y tulog, na may gustong kunin sa anak niya. At ngayon, unti-unting nagiging malinaw sa akin. Ako ang anak na yon. Si inay pala ay isa sa mga babaeng tumalikod sa kanilang lahi. Mga nilalang ng dilim na piniling magpakatao. At ako ang kanyang anak ay dala-dala ang dugo ng parehong lahi. Kaya ako ang hinahanap nila. Kaya ako pinabalik ng tadhana. Lumapit ang nilalang at hinawakan ang aking muka. Mainit ang palad niya. Parang apoy. Ang dugo mo ang magpapatuloy sa amin. Sabi ng tinig sa aking isipan. Subalit bago pa siya makalapit ng husto, biglang kumislap ang rosaryong suot ko sa leeg. Mula rito'y lumabas ang liwanag na tila apoy ng araw. Bigla siyang napasigaw. Umatras at ang buong kuweba ay yumanig. Ang mga ribulto sa paligid ay nagsimulang mabasag isa-isa at ang tubig sa lagusan ay bumalot ng liwanag. Pinilit kong tumakbo pabalik habang ang buong kuweba ay gumuguho sa dilim. Sa bawat pagpadyak ng aking mga paa sa ilalim ng tubig, naririnig ko ang mga sigaw ng nilalang. Ang galit at pighati ng daang-daang tinig na nakakulong sa ilalim ng tubig sa kuweba. Nang marating ko ang ibabaw, humahabol pa rin ang liwanag ng araw sa akin. Ang lawa ay biglang kumulo. Naglabasan ng mga bula at kasabay ng isang malakas na sigaw, ang lahat ay natahimik. Pubagsak ako sa lupa. Hingal na hingal, nanginginig at basang-basa. Sa paligid ay unti-unting bumalik ang liwanag ng umaga. Ang mga ibon ay muling nagsimulang magsiawitan at ang hangin ay naging magaan. Para bang walang nangyari. Ngunit alam kong may nangyari. At may nabasag sa ilalim ng tubig na hindi na maibabalik. Pag-uwi ko sa bahay, wala na ang mga marka ng dugo sa pinto. Tahimik na ulit ang paligid. Ngunit sa gabi, bago ako muling umalis sa Katmon, habang nakatingin ako sa bintana, nakita ko ang sarili kong refleksyon.
Sa aking mga mata, may bahagyang pulang ningning na hindi nawala. At doon ko lubos na naintindihan. Hindi ko na kailangang hanapin pa kung sino ako. Ang sumpa ng Katmon ay hindi na kailangang sundan ako para mabuhay. Sapagkat ako na mismo ang naging bahagi nito. Sa bawat tibok ng puso ko, naririnig ko pa rin ang mga bulong sa ilalim ng lawa. At sa tuwing sumasapit ang dilim, para bang may mga matang nagbubukas sa loob ko. Naghihintay, nagmamasid. Nag-aabang ng tamang panahon upang muling magising. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito. Nais niyo bang malibang, matakot at antukin sa pakikinig? Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa channel na ito at sa mga giliw nating mga tagapakinig sang mangdako kayo naroroon. Sa kwento ng Sindak at Lagim, ang kwentong kababalaghan na aking ibabahagi sa inyo ay base sa aking personal na karanasan noong ako'y 30 taong gulang pa lamang. Ngunit bago yan, ako muna po ay magpapakilala bilang sa pangalang Ronel ng Bicol. Samahan niyo akong isalaysay ang aking kwento na nagbigay ng takot sa aking pagkatao. Nakatira kami noon ng aking pamilya sa baryo na tawagin nating Sitio Tinok-an. 4 kami sa aming pamilya. Si nanay, si tatay, ako at ang aking bunsong kapatid na lalaki na tawagin nating si Ruel. Wala na kaming lolo at lola sa parte ni nanay pagkat namatay sila noong bata pa ako. Ngunit meron pa kaming lola sa parte ng aming ama. Kaso nasa malayo na. Nandun na daw sa kapatid ni tatay nakatira. Mahirap lamang kami at laking probinsya. Si tatay ay nagtatrabaho sa bukid, samantalang si nanay naman ay kasama naming magkapatid sa bahay sa Sitio Tinok-an. Sapagkat kami ni Ruel ay nag-aaral sa elementarya ng mga panahong iyon. Ngunit paminsan-minsan ay pumupunta naman kaming mag-iina sa bukid para tumulong sa tatay namin sa pag-uuling at pagkukopra na siyang ikinabubuhay namin. Ang aming bukid kung lalakarin ay umaabot ito ng 7 kilometro ang layo mula sa aming sitio Magubat. Madilim sa daan, dulot ng mga nagsisilakihang puno at mga baging na nakapatong sa mga puno na siyang nagdadala ng dilim sa aming daraanan. Maraming mababangis na hayop at iba't ibang tunog sa aming nadadaanan noon. Bagamat sanay na kami gawa ng paulit-ulit na pagpunta o pagbisita sa bukid, ay hindi mapagkakaila ang kwento-kwento ng aming mga kasityo patungkol sa gumagala daw na aswang tuwing hating gabi sa kabukiran. Hinahayaan lamang namin sapagkat ang nasa isip namin noon ay ang makakain sa araw-araw. Kahit na naririnig kong madalas magkwentuhan ng aming kapitbahay na sila Aling Milda at Chong Gado, ay isinasawalang bahala ko na lamang iyon sapagkat bata pa man ako ng mga panahong iyon at nag-aaral pa lamang ng grade 6 sa aming sitio. Subalit hindi pa rin mawala sa isip ko ang kwento ng kanilang sinasabi, kung totoo ba o gawa-gawa lamang ang mga kwentong iyon. Gayunpaman, talamak at sikat at maraming beses na rin napag-uusapan ng mga hindi lang taga rito sa amin noon, kundi maging mga taga-ibang baryo ang kwentong iyon. Kaya nagkaroon ako ng interes para alamin kung ano nga ba talaga ang totoo. Mula noon walang araw at gabi
na hindi ko maisip ang iba't ibang uri ng nakakatakot nilang kwento tungkol sa isang aswang nga daw. Isang araw, Sabado noon at wala kaming pasok ni Ruel, kaya sumama kami kila nanay pumunta ng bukid. Wala namang bago kasi lagi naman naming gawain yon. Noong kami nga ay papunta ng bukid, habang abalang-abala si tatay sa pangunguha at pagbibiyak ng kahoy sa daan, na siya namang aming gagamitin sa pagluluto. At abala naman sa pagtulong si nanay, ay napag-isipan kong tanungin sila kung totoo nga ba ang mga haka-haka na aking naririnig sa mga kasitso namin. Tinanong ko si tatay tungkol dito, at doon nga ay napatigil sila ni nanay sa pagpuputol ng mga tuyong kahoy, at nagkatinginan nga sila saglit na parabang alam na alam nila at totoo nga ang kwentong sinasabi ng karamihan sa amin. Ilang segundong natahimik sila nanay, at maya-maya ay biglang sinabi ni tatay na wag daw naming intindihin yon at bilisan na daw namin at magtatanghalian at malayo pa raw ang aming lalakarin papunta sa bukid. Natahimik ako saglit at hindi pa rin mapakali ang aking isipan noon. Para bang napakalalim ng iniisip ko ng mga panahong yon. Nakayuko ako at tahimik na naglalakad, habang sila nanay at tatay, pati si Ruel ay nagkwekwentuhan sa daan. Habang kami ay naglalakad, ay bigla akong nabangga sa likod ni Ruel, at doon nga ay napatigil ito sa paglalakad. Tinignan ko sa unahan namin kung bakit, at doon nga nakita ko ang isang hindi pamilyar na mukha ng isang matandang lalaki. Napag-isip-isip ko kung ano ang ginagawa niya sa gitna ng kagubatan at kung saan ito galing. Tiningnan ko ang kanyang itsura at kasuotan mula ulo hanggang paa. Habang ito ay tinatanong ni tatay kung saan galing at kung saan pupunta. Sumasagot naman ito nang galing daw siya doon sa malayo. Yun ang kanyang tugon. Medyo maitim ito at kulubot ang kanyang mukha. Para bang nasa 80 na ang edad nito. Maputi ang buhok, ngunit ang kanyang damit ay parang damit ng isang pulubi sa dumi nito na sobrang maalikabok tignan. May dala pa itong bag na malaki, ngunit hindi naman namin alam kung anong laman nun. Maya-maya ay napansin kong nakatingin ito sa akin. Nagkatitigan kami at ang kanyang mata ay parabang iba na hindi ko maintindihan. Bigla itong ngumiti sa akin at dumiretso na nga ng lakad papalayo sa amin. Nang naglalakad na nga kami pauwi, nang bigla akong tumingin noon sa likuran ko. Nakita ko na naman ang matandang lalaki na nakatigil sa gilid ng daan. At nakatingin ito sa akin habang nakangiti ng kakaiba. Kasabay nga ng pagbiglang hangin ng malakas ng mga oras na iyon, tinapik ko si Ruel para tignan ng matanda sa aming likuran. Paglingon nga namin ng sabay, ay siya namang pagkawala nito sa daan. Nanlaki ang mga mata ko noon at biglang tumindig ang mga balahibo sa aking katawan sa sobrang takot. Nagtanong naman sa akin si Ruel ng bakit ba? Bakit parang takot na takot ka? Pero nandun yung matanda kanina. Nakita ko. Wika ko sa kanya. At kung ano-ano pang kalokohan ang sinasabi niya. Hindi na lang ako nagsalita noon at bigla akong lumipat sa unahan ni nanay. Nakarating na nga kami sa bahay sa bukid. Inilapag ko nga ang aking dalang tuyot na kahoy, bag at iba ko pang dala nang hindi kumikibo. Hanggang sa makakain kami ng tanghalian at hapunan, ay hindi ko sinabi kila nanay at tatay ang aking nakita. Hanggang maggabi na. Nasa higaan na nga kami noon
Nasa kabilang higaan si Mama at Papa at kami naman ni Ruel sa kabila. Napansin nga ni Ruel na kanina pa ako hindi kumikibo at doon nga kinuwento ko sa kanya ang aking nakita. Seryoso naman siyang nakikinig nang bigla itong tumawa ng tumawa. Tinanong ko siya kung bakit siya tumatawa at ang sabi niya sa akin, "Praning ka na ba, kuya?" Si Ruel ay 8 taong gulang nga pala. Sinabihan ako nito na matulog na at kung ano-ano ang sinasabi ko at wala akong magawa kasi mas bata ito sa akin at ano pa nga ba, puro laro lang ang nasa isip. Aminado akong ganun din naman ako, pero sa mga nakita ko, biglang umiba ang isip ko noon. Natulog na nga kami at habang kami ay natutulog, bigla kong napanaginipan ng matanda na aming nakasalubong sa gitna ng kagubatan kaninang umaga. Nasa gitna daw kami ng masukal na gubat, magkaharap ng ilang metro at nagkakatitigan sa mukha, habang ito'y tuwang-tuwa na parabang dyablo. Napakaingay ng paligid nun. Iba't ibang tunog ang aking naririnig. Madilim at nakakatakot. May mga kakaibang mukha akong nakikita na sumasabay sa usok. Mga mukhang hindi ko kilala at may mga tunog. Bumuboses na parabang humihingi ng tulong o hustisya. Merong mga tela na nakasabit sa mga puno. Iba't ibang kulay at hindi ko alam kung para saan ba iyon. Sa kabilang banday naririnig ko ang isang pamilyar na boses. Naririnig kong tinatawag ako ng kapatid kong si Ruel. "Kuya, kuya." Wika nito. Doon nga ay bigla akong nagising ng puro pawis sa buong katawan at humahangos ng malalim. Tinanong ako ni Ruel, "Ano bang nangyayari sa'yo, kuya? Ang aga-aga pa naliligo ka na kaagad sa pawis mo." Wika nito at tumawa pa nga ng papunta sa labas. Umaga na noon at si nanay ay nagluluto ng almusal sa kusina. At doon nga ay lakas loob nga akong lumapit sa kanya at tinanong kung sino ba yung matandang nakasalubong namin sa gitna ng kagubatan kahapon. Sinabi sa akin ni nanay na hindi niya rin daw iyon kilala. Ngunit 2 beses na daw niya itong nakasalubong doon sa daan. Hindi niya rin daw alam kung anong pangalan nun at kung saan ang tirahan. Dahil sa tuwing tinatanong nga daw nila ito ni tatay, ay panay ngiti lang daw ito sa kanila at umaalis na. Ngunit mukhang pamilyar daw iyon sa kanila. Parang nakita na nila noon pa. Nagtanong nga ulit ako kung totoo ba ang tungkol sa gumagalang aswang sa kabukiran tuwing hating gabi. At doon na nga nagkwento si nanay sa akin. Ikinuwento niya ang tungkol sa mag-asawang aswang. Noon pa nga daw ito, noong siya at si tatay ay magkasintahan pa lamang. Hindi pa daw uso noon ang cellphone at ang pamamaraan daw ng panliligaw noon ay pumupunta ang manliligaw na lalaki sa bahay ng babae para doon magkwentuhan, hindi kung saan-saan. Mahigpit daw kasi noon. Isang gabi daw noon, nang sinubukan ni tatay na bisitahin si nanay, mag-aalas 8 na daw yon ng gabi. Pero malayo daw kasi ang bahay ni tatay sa kanila, kaya inabot ito ng gabi sa paglalakad. Ipinapaalam daw ni nanay si tatay sa magulang nito na lalabas daw sila nung gabing yon at magpapasyal lamang sa baryo. Umayag naman daw sila lola noon. Naglakad-lakad nga daw sila nanay noon at may dala silang flashlight. Dumaan daw sila noon sa madilim na parte na mapuno at masaging na daan. Habang nga daw sila ay naglalakad, may bigla daw sumalubong sa kanila na mag-asawa. Nakasombrero ang lalaki habang nakangiti ito. Nakasuklob naman daw ang balabal ng babae
na hindi agad makilala ang mukha nito. Tinanong daw nila ito kung pupunta rin sa baryo. Ngunit kakaibang ngiti daw ang isinagot sa kanila at bigla daw kinabahan sila nanay at tatay noon. Kaya hinayaan na lang daw nila ito at dumiretso na lang sa paglalakad. Maya-maya daw ay biglang humangin ng malakas at panay daw ang paghina ng flashlight na kanilang dala. Napagtanto nga daw nila na meron palang mag-asawang aswang na nabanggit sa kanila si Lolo at Lola noong mga araw na nanligaw si tatay kila nanay at doon sa bahay nito tumambay. Gumagala at nagpapakita daw ito tuwing gabi. Marami na daw itong nabiktima, ngunit wala silang ideya kung sino at saan ang tirahan ng mag-asawang aswang na iyon. Kaya binilisan nila ang paglalakad habang takot at kinakabahan. Sa kanilang paglalakad daw, tila hindi daw matapos-tapos ang daan at tila hindi nila marating ang kanilang pupuntahan nang bigla daw may kakaibang tinig na tumatawa na umuungol sa kanilang paligid. Silang dalawa lang noon, kaya wala silang magawa. Flashlight dito, flashlight doon nga daw si tatay. Hanggang maispatan nito ang isang puno na umuusok sa kanilang harapan. Nakaupo at nakangiti na nanlilisik ang mga mata ng mag-asawang aswang habang ito'y nakatitig sa kanilang dalawa. Ibang-iba daw ang katawan nito na parang maraming sugat at ang liig nito ay umiikot. At sa tuwing ngingiti daw ito ay hanggang tenga ang ngiti. At ang mga ngipin nito ay nagtutulisan. Hinila nga daw ni tatay si nanay noon at tumakbo pabalik sa kanila. Ngunit hinahabol naman daw sila ng mag-asawang aswang noon. Bigla daw nadapa si nanay dahil sa nakaharang na sanga ng puno ng kahoy. At gayong pagkaharap ni tatay sa papalapit na aswang sa kanila, ay kinuha daw nito ang itak sa kanyang bewang at papikit na tinagataga sa hangin. Muntik na sana siyang matamaan ng mga matutulis na kamay nito nang bigla nitong matamaan ang dibdib ng babaeng aswang. Nagalit pa daw lalo ang asawa nito, kaya kinuha at inihagis daw ni tatay ang sanga ng puno dito. Hindi na raw ito nakalapit sa kanila at kinuha ang katawan ng asawa nito sabay alis. Takot at nanginginig na katawan nga daw ang nasa lubong nila Lola noon kila nanay pagka-uwi. At doon nga kinuwento nila ang nangyari. Simula nga daw noon ay hindi na sila gumagala ng gabi at naging kwento-kwento din sa baryo ang nangyari noon kila tatay. Ngunit hindi pa rin daw matahimik ang aswang na iyon sa paggala tuwing gabi. Pero tila daw naging isa na lang nga ito. Siguro nga daw ay napatay ni tatay ang asawa nito. Naputol ang pag-uusap namin ni nanay noong sinabihan nito ni tatay na kumain na daw kami. Sinabihan ako ni nanay na mag-iingat daw kami lagi ng kapatid ko at baka makasalubong namin ang sinasabi nilang aswang habang ito'y sumasandok ng kanin na pangiti-ngiti pa. Sinasalubong na nga kami ng gabi noon at umuwi na kami nila mama. Galing kasi kami noon sa kanyang tinaniman ng mga gulay at iba pang pwedeng kainin. Naligo kami ni Ruel at naghapunan na. Gabi na at madilim sa paligid ng bahay namin. Nagpahinga na nga rin kami pagkatapos namin magsikain. Sumapit ang hating gabi, mga bandang 12:30 noon, nang bigla akong nagising sa pagkakatulog. Nang bigla akong makarinig ng kakaibang tinig sa labas ng bahay. Pinapakinggan ko lang ito at tila ba lumilibot ito sa buong bahay namin sa medyo kalayuan. Sinilip ko sila nanay at tatay sa butas kung gising pa. Pero napakasarap ng tulog nito at gayon din si Ruel.
Napatingin ako sa may labas. Bigla akong nakakita ng anino na dumaan. Sa takot ko ay kinuha ko ang kumot at tinakpan ko ang aking sarili. Pero sa sobrang antok ko, ay nakatulugan ko iyon. Umaga ng Lunes noon, hindi pa kami umuuwi nila mama sa sitio, Tinok-an. Gawa ng kailangan pang hanguin ni Papa ang uling sa pugon. Saktong wala din kaming pasok noon. Naging busy nga kami sa maghapon noon sa kakasako ng uling at hindi napansin na paggabi na pala nung natapos kami. Hapon na kasi ni Papa hinango ang uling at nung umaga naman ay naghanap muna kami nila nanay ng gugulayin namin. Sumapit na naman nga ang gabi at napag-isipan ni tatay na maghanap daw kami ng hipon, isda at igat sa sapa para may pangdala kami sa sitio. Kinabukasan takot nga ang nangibabaw sa akin ng mga gabing iyon. Pero hindi ko yun ininda sapagkat alam ko namang hindi ako pababayaan ni tatay kung sakali mang makasalubong namin ang aswang na iyon. Kumain muna kami at pagkatapos ay naghanap na ako ng damit na masusuot sa paghahanap ng mauulam namin. Si tatay naman ay may dalang itak, pana, ilaw at lalagyan ng mahuhuli namin. Pinadala din ako ng itak ni nanay para daw sa mga damo na nakaharang sa daanan namin. Umalis na nga kami ni tatay noon. Mga bandang 9:00 na ng gabi yon at hindi naman siya kalayuan sa bahay. Naiwan doon si nanay at si Ruel na gusto sanang sumama, ngunit hindi pinayagan ni tatay dahil wala daw makakasama si nanay sa bahay. Maliwanag naman noon dahil malaki naman ang buwan ng gabing yon. Kahit nakakatakot sa daan, ay hinayaan ko na lamang yon. Nakarating na nga kami ni tatay sa sapa at nagsimula ng maghanap ng isda at hipon, pati na rin ng igat. Hindi ko na malaya ng pagtakbo ng oras ng mga panahong iyon dahil nga sa seryoso kami ni tatay sa aming ginagawa. Medyo malayo-layo na ang aming nararating at marami-rami na din ang aming nahuhuli. Marami talaga kasing mga ganito sa amin sapagkat kami lang naman ang tao dito at wala namang iba. Habang nanguhuli nga si Papa, ay bigla akong napalingon sa likuran ko dahil sa may biglang gumalaw sa may damuhan at nang inilawan ko nga ay wala naman akong nakita. Medyo humahangin nga noon at nagsisitayo ang bigla ang aking balahibo sa hindi ko maintindihan na dahilan. Kasabay pa ng mga kung ano-anong kakaibang tinig mula kung saan. Maya-maya ay bigla kaming napatigil ni tatay sa panghuhuli nang may biglang tumakbo ng mabilis sa aming harapan at may kung anong bagay ang biglang humuni ng nakakarindi at nakakatakot na tunog sa hindi kalayuan. Tila ba tumatawa ito na parang mangkukulam na ewan ko ba. Nakapagsabi nga si tatay bigla nang, "Sa likod ka lang anak, alam ko kung sino yan." Nanlaki nga ang mata ko at bigla kong naisip ang kwento ni nanay sa akin. Napatanong din ako bigla kay tatay kung ang tinig ba na yon ay ang asawa ng napatay niyang aswang. At bigla nang sumagot si tatay ng oo. Labis ang pagkatakot ko noon sapagkat kaming dalawa lang ni tatay at nasa gitna pa kami ng kagubatan. Malayo sa baryo na kung saan pwede kaming humingi ng tulong. Pinatay namin ni tatay ang ilaw na aming dala sapagkat iyon ang sabi niya. Umupo kami saglit habang si tatay ay nagmamasid lang kung nasaan yung aswang. Tiklop bibig ako noon habang nanginginig ang buong katawan sa takot. Umiiyak na din ako ng tahimik noon habang nasa likod ni tatay. Maya-maya pa
ay lumakad na kami ni tatay ng dahan-dahan pabalik sa bahay. Mga 1 kilometro ang layo bago kami makarating, sapagkat mahaba na ang aming natunton ni tatay sa panghuhuli. Nakapatay pa rin ang ilaw na aming dala para hindi kami makita ng aswang. Naglalakad kami habang panay pa rin ang pagtawa ng nakakarinding tunog at ang paghampas ng malamig na hangin sa amin. Biglang nanlaki ang mata namin ni tatay nang biglang may bumungad malapit sa amin na isang tao at umuusok ang paligid nito. Nakita ko ang itsura ng matanda na nakasombrero. Alam ko sa sarili ko na siya yung nakasalubong namin sa gitna ng kagubatan nung kami ay naglalakbay papunta dito sa bukid. Ngumiti ito sa amin at doon napansin ni tatay ang kakaibang ngiti na nakita niya noong nakasalubong nila ni nanay ang mag-asawang aswang noong sila'y magkasintahan pa lamang. Hindi ka panipaniwala, subalit totoong nagsalita ang matanda at sinabi nito kay tatay ang salitang, "May anak ka na pala. Bata pa ah." Nangahampasin na sana ni tatay ay bigla itong nawala at panay ang tawa kung saan-saan. Tila ba kami ay naliligaw ng mga panahong iyon? Kakaiba ang paligid, mapuno at mausok. Ang maliwanag na buwan ay unti-unting natatabunan ng mga maiitim na ulap sa kalangitan. Nakakatakot na pangyayari. Hindi kami makaalis kaagad ni tatay dahil parang naliligaw na nga kami ng daan. Hindi ko na rin maintindihan ang paligid dahil para ba itong nakakabaliw dahil sa mga ungol, mga tinig na kakaiba, mga punong kahoy na nakakatakot ang itsura. Mga bandang 11:00 na ng gabing iyon at alam kong nag-aalala na sila nanay sa amin. Hindi mapakali si tatay at panay ang pagmumura niya sa demonyong aswang na nasa paligid lang namin. "Lumabas kang hayop ka, papatayin kita." Huling narinig ko sa sinabi ni tatay at biglang tumawa na naman nang napakalakas yung aswang. At doon nga nakita namin ni tatay ang itsura nito. Sa taas ng punong kahoy, nakatayo ito at gaya nga ng sinabi ni nanay sa akin, nakakatakot ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata na kulay pula. Napakapangit ng itsura. Matatalim ang kuko nito at may matatalas na ngipin na puro malagkit ang lumalabas sa bibig na laway. At sa tuwing ngingiti ito ay mas lalo kang matatakot dahil sa nakakatakot nitong itsura. Agad-agad si tatay na kumuha ng sanga ng kahoy at inilabas ang kanyang itak habang ako'y nanginginig sa takot. Wala akong magawa, kaya nagdasal na lang ako ng nagdasal noon habang si tatay ay hinahamon ng aswang. Patalon-talon nito sa mga sanga ng puno na parabang unggoy habang tawa ng tawa na parang demonyo. Nakakakilabot. Umiikot pa ang ulo nito habang nakangiti ng kakaiba sa amin. Hinahampas-hampas ito ni tatay ng sanga ng puno at kanyang itak. Habang ako naman ay nakabuntot lang sa kanya. Nang napatalikod sa akin si tatay, ay bigla ko itong sinigawan. Nang makita ko ang aswang sa kanyang likuran, natatalon sa kanya. Lumingon naman si tatay bigla at doon ay itinutok niya ang itak sa harapan niya at nasaksak nito ang aswang. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano ito masaksak ni tatay. Pinapaikot niya ang itak sa dibdib nito na parabang gigil na gigil at sabay hiwa pababa. Napaatras nga si tatay sa nangyari, ngunit parang hindi man lang ito natakot
noong hilahin pa nito ang aswang sa may puno. Patay na nga ito dahil hindi na ito gumagalaw. Naghanap si Papa ng pwedeng itali sa aswang na yon. Hahayaan daw muna namin yon na nakatali sa puno at babalikan namin kinabukasan. Ganoon nga ang nangyari nung gabing yon. Nakauwi na nga kami ni Tatay na walang dalang huli dahil natapon iyon dahil sa takot. Nang bandang mag-aalauna na ng madaling araw, ginising ni Tatay si Mama at kinuwento ang mga nangyari. Habang ako ay nakaupo sa gilid at takot pa rin dahil sa pangyayari na iyon. Hindi na ako nakatulog noon dahil sa hindi ko maalis sa isip ko ang itsura ng nakakatakot na nilalang na aming nakita. Hanggang sa mag-umaga na, bandang 6:00 ng umaga, nang samahan namin si Tatay para balikan ang pinagtalian niya sa aswang. Nanlaki nga ang mga mata namin nang makita namin itong nag-anyong tao na. At katulad nga ng aking sinabi, ito nga yung matanda na nakasalubong namin sa gitna ng daan sa bukiran. At siya din daw ang asawang aswang noong babae na napatay din ni Tatay noon. Nakabanggit nga si Nanay ng Diyos ko sa nakita niya. Pagkatapos noon ay walang awa ni Tatay na sinunog ang puno kasama ang katawan ng matandang lalaki. Ibang klase pala ang amoy ng tao kapag sinusunog. Hindi ko alam kung normal na tao o dahil sa pagiging aswang lamang. Tinitingnan namin ito habang nasusunog na para bang plastik o goma. Napakakakaibang nilalang. Anong klase ba to? Yan na lamang ang naitanong ko sa sarili ko ng mga oras na yon. Bago nga kami umalis noon, ay sinigurado muna namin na sunog na ang katawan ng matandang aswang na iyon at pati na rin ang puno na pinagtalian ni Tatay sa aswang. At yun na nga ang unang beses na naranasan ko ang bagay na yon. Pagkatapos nga noon ay dumiretso na kami nila Tatay sa sitio Tinukan. Dala ang iba naming gamit at uling na hinango ni Tatay sakay ng kalabaw. Pagkarating namin ay naikwento ni Tatay sa mga taga doon ang nangyari. Maging mga kaibigan at kaklase ko ay panay ang tanong din sa akin, ngunit hindi na ako nagkwento sa kanila tungkol sa mga bagay na yon. Hanggang ngayon ay tanging si Tatay na lamang ang nagkikwento noon. Mula nga noon ay kahit papaano nawala ang takot at kaba sa mukha ng mga taga-sitio Tinukan dahil sa nawala na ang gumagalang aswang tuwing hating gabi sa mga kabukiran. Nakakapunta na nga kami ng bukid ng walang takot na nararamdaman, kahit na alam ko sa sarili ko na hindi ko malilimutan kailanman ang bangungot na nangyari sa amin ni Tatay sa gitna ng nakakakilabot na bukid. Gayunpaman, hindi lamang isa kundi maraming beses na mga pangyayari ang aking naranasan tungkol sa mga kwentong kababalaghan. Hanggang sa aking paglaki na hindi ko nais maibahagi sa ibang tao mga nakakakilabot na karanasan sa bukid, sa kapitbahay, sa pagbisita sa aming pinsan at marami pang iba. Ngunit patuloy pa rin ako sa pagkwento ng aking mga karanasan sa pamamagitan ng pagsusulat. Dahil madami pang mas nakakapangilabot na kwento ang mga nangyari pa sa akin at sa aking mga kakilala. Maraming salamat po sa pagtanggap at pakikinig ng aking kwento tungkol sa ang aswang sa bukid. Ang aking karanasan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris
ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.